Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak. Wika pa nila, umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay
para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang National Bible Sunday. Ang salita ng Diyos ba'y tamang-tama po sa ating programa. Salita ng Diyos, salita ng buhay. Baka nagulat ho kayo bakit naging linggo yata si Father Hans, no? Ako po ay natutuwa na nabigyan ng pagkakataong makapagnilay. Hindi ho sa araw ng Huwebes lamang. Ngayon po ay sa araw ng linggong ito at National Bible Sunday pa. Ito pong magandang balikan natin at ipaalala natin sa sarili natin. Naalala ko, si Pope Benedict po ang nagsabi na balikan natin ulit ang pinakapundasyon ng ating pananampalatayang Kristiyano, ang salita ng Diyos. Dito nakaugat dapat ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Dahil nga, ang Diyos, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Kaya dapat po yung ating buhay sa araw-araw ay nakaugat sa salita ng Diyos, sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon, sa kung ano ang tinuturo ng Panginoon. Kaya ngayong linggong ito, maganda ho na tayo bilang mga Kristiyanong sumusunod kay Kristo, bilang mga anak ng Diyos, ay tunay na magnilay. Paano ba natin pinahahalagahan ang salita ng Diyos? Sa ating mga narinig na pagbasa kung tayo nagsimba na o kung natin binasa ngayon ang mga readings natin ngayong Sunday na ito, ang ganda ng ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nehemias. Nung si Ezra ang saserdote o ang pari nung panahon na iyon, siya ay nagbukas ng aklat ng kautusan. Kinuha niya ito at itinuro sa mga tao. Bilang pong mga binyagang Kristiyano, tandaan ho natin, tayo ay nakibahagi sa misyon ni Kristo bilang hari, pari at propeta. Ang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Lahat ho tayo, hindi lang kaming mga pari, hindi lang yung mga nagpakadalubhasa sa salita ng Diyos, kundi tayo. At papaano natin ito may papahayag? Hindi po kailangang kabisaduhin lang natin mula una hanggang likod ng Biblia. Hindi, mahalaga po yun siyempre. At kung kaya natin, palalimin pa natin ang pangunawa natin sa Biblia, sa salita ng Diyos. Pero meron pang higit. Meron pang higit. Hindi lamang yung ating nasasabing salita ng Diyos, kundi yung ating ginagawang salita ng Diyos. Tandaan natin, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Nagkaroon ng laman ang salita ng Diyos. At ito ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Sa kanyang buong buhay dito sa mundong ito, ipinakita niya, nilagyan niya ng laman ang salita ng Diyos. Kung sa ating ebanghelyong narinig ngayon, sabi nga ni San Lucas, si Kristo ay pumasok noon bilang isang masunurin din
Ibig sabihin, nagsisimba rin si Kristo noon. Umaaten siya ng kanilang mga gawaing pang-spiritual din. Pumasok siya, at kinuha niya ngayon ang aklat. Sa dako ng aklat ni Propeta Isaías, binuksan niya ang aklat na iyon at kanyang binasa ang sulat ni Propeta Isaías. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Alam niyo po, napakaganda ng bahaging yon, na yung pagtawag ng Diyos sa Kanya at pagpapadala dito sa lupa ay isang magandang paraan at halimbawa kung paano ang salita ay lalagyan natin ng gawa. Pinakain ang nagugutom, pinanggaling ang may sakit, pinalaya ang mga bihag, tinulungan ng mahihirap at mahihina. Ito ang salitang nagkatawang tao. Kaya nga, ngayon pong National Bible Sunday, hindi lang tayo mamimigay ng Bible, hindi lang natin ipoprosesyon ng Bible, hindi lang natin iluluklok ang Bible. Lagyan natin ng mukha, lagyan natin ng kamay, lagyan natin ng paa ang salita ng Diyos. Sa kung paano tayo nagsisikap mabuhay ayon sa salita ng Diyos. Sa mga tinuro ni Kristo, sa mga sinabi ni Kristo, sa mga inutos ni Kristo sa atin. Mga kapatid, kung minsan, tinatamad tayong makinig kapag nagbabasa na ho ng Word of God sa misa. Minsan, nahihiya tayo na makitang meron kang Biblia. Kung minsan, nakakalimutan na natin kung ano ang Biblia. Pero huwag natin kalilimutan, mga kapatid, ang salita ng Diyos ang siyang nagligtas sa atin. Nang siya ay maging tao. Naghirap, nagpakasakit, namatay, at muling nabuhay para sa atin. Kaya nga sabi ng programa namin, salita ng Diyos, salita ng buhay. Dahil ang bawat salita ng Diyos ay ang kaligtasan ng tao. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao, upang kami ay gabayan, turuan at tulungan mong maligtas. Humihingi kami ng patawad sa mga pagkakataon na kami ay tinamad magbasa ng salita ng Diyos, na kami ay natakot magpahayag ng salita ng Diyos, na kami ay nakalimot maniwala sa salita ng Diyos. Patawarin mo po kami, Panginoon. At sa linggong ito, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng mga itinuro mong salita sa amin. Panginoon, higit sa lahat, salamat sa pagpapakita mo sa amin kung paano mabuhay, hindi lamang sa salita ng Diyos, kundi paano mabuhay ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng aming mabuting buhay, mabuting ginagawa.